Napakaganda na naging laro ni Grandmaster Wesley So sa third day po ng FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025. At bilang patunay, pakita ko po sa inyo yung kanyang first game. Ito po ay laban po sa World Junior Champion na si Marc Andrea Maurici ng France. Alam niyo bang ito pong si Marc Andrea ay sinuki nito si Niemann? Hindi lang po si Niemann, pati si Magnus tinalo niya po one time. Tapos naging teammate ito last year ni Magnus Pero ngayon, wala po siya sa Team WR. Kalaban siya at si Wesley ang kanyang nakaharap. Puti po si Wesley. Lupit ng preparasyon ni Wesley. Tingnan nyo D4 po ang tinira, D5, C4, E6, Queen's Gambit decline na sinagot po ng Knight C3, Bishop E7 lang Ginagawa po yung Bishop E7 na yan para hindi po maka-Bishop doon. Pine-prevent po yung pin. Kaya nga Wesley, ayaw mo akong papin yan kasi usually kasi Knight, diba? Pero Bishop ang inuna, i-capture na lang po yung pawn, binawi po yan, and then nag-Bishop F4. And then pagka Bishop F4, saka po nag-Knight F6. Ayun So, at least hindi napunta sa G5 yung Bishop ni Wesley. Anyway, nag-E3 lang po yan. Bishop F5 develop and Wesley So played the most common move, Queen B3. Dahil gumalaw kasi ito, pinressure po ni Wesley yung pawn sa B7 and Wesley mabilis pong tumira. Pagkatira po ng Queen sa B3, nag-Knight C6 lang develop. Binigay lang po yung pawn pero lahat po yan ay linya. Kasi po, kung sakaling capturein mo yan na hindi ginawa ni Wesley, pero ipapakita ko. Pag nag-queen takes ka kasi dyan, mag-dito. Ngayon, 100 ito. At mahirap pong depensahan yan. Sabi, pag nag-rook C1 ka, to defend, titirahan ka lang ng castling. Grabe Medyo maiipit sa gitna yung king. Let's say, sipain mo ngayon, meron pong knight C2. Pagka king move, safe naman, rook B8. Ang hirap po ng buhay. Ayan kain dito, capture dito, takes, ganyan mangyayari, and then rook takes B2, tagilid ka dito. Kaya hindi po basta-basta kinakain yung B7. Pero si Wesley So, bimili po ako sa kanyang home preparation dito. Antindi po kasi ng tinira niya. Ito po yung G4. Nagpakain lang ng pawn. Grabe yan Nagpapakain ng pawn yung black pero hindi mo kinain. Ang ginawa mo, ikaw pa nagbigay. Ang plano niya, pag kinapture po yan ng kabayong may knight takes po dito, may pressure doon, tapos later kain dito. Kaya mapipilitan ka dyan mag-bishop takes. Kasi nga, kung umatras ka naman, tutulakan ka pa rin, libre pa rin yun Kaya kainin mo na lang. Ngayon, pagka bishop takes, queen takes B2 po ang ginawa. And then, eto na, nag-knight B4 pa rin. So, anong diferensya niyan? Bakit kailangan magpakain ng pawn muna? May knight B4 pa rin naman, eto yung threat. Dahil dyan po, wala yung bishop dito sa F5, supporting the knight. So, pwede kang mag-rook C1 na ginawa ni Wesley. Anong meron sa rook C1? Depensadong madali. Pagkatulak mo, walang check doon. Walang check doon. At ang ginawa nga po dyan ng black, nag-castling na lang. Ayan, ibalik ko lang po, B4, may gumawa po ng rook B8. Pero ang rook B8 sa pagkakataong ito, hindi ganun kaganda dahil pagka queen takes C7, queen takes C7, bishop takes C7, hit ito, magro-rook C8 ka, tapos tatakbo lang yung bishop sa G3, walang check. Ang sunod na tira, susundutin ka na Yun po ang problema niyan kasi wala yung dito Wala dito yung kanyang bishop to support the knight. Anyway, balik po tayo doon. Ang ganda kasi ng pagkalayo ng bishop for the side of white Anyway, pagka rook C1, ang ginawa na nga, nag-castling na lang. And after castling, eto matindi. Simple A3, trap the knight. Grabe. Ang tanong, bakit pinatrap? Bakit pinatrap? Ba't pinamigay yan? Kasi kung hindi niya naman po gagawin, later on A3 pa rin and then may check. Tapos yung king mo matatap sa gitna, babagsak ng C7. Kaya binigay na lang ni Marc. Ang tira naman po na ginawa ni Marc, bakit niya binigay? Ito pala plano, mag-A5 lang. Mali ang A5 pero grabe yung kaguluhang idudulot niyan. Opo, kasi ito nangyayari, nasa gitna yung king. Ngayon pag tinix mo po yan, medyo maaalangan yung queen side.
Tapos makakapasok yung tore, mabubuhay po kasi. So ang nangyari nga po, ang ginawa ni Wesley, tagal nag-isip dito, 11 minutes si Wesley. At siya po ay tumira ng H3, which is engine move, na inattack muna yung bishop. Bakit kailangan atakin yung bishop? Pwede makatras sa F5, bilang makabalik, makadepensa. Kailangan pala na lumayo talaga yung bishop na yan at pumunta yan dyan. Kasi ang nangyari po, pagka bishop F5, kakainin na yung kabayo. So it doesn't matter kahit nakasupport na yung bishop dyan. Tapos pagka takes, binawi ng pawn, eto na, tatakbo po yung kabayo. And then pagkatakbo ng kabayo, tumira po ng rook to A2, hitting the pawn on B2, kumaka-counterplay. Pagkatira po ng knight G3, ayun, may tempo sa bishop. Diba? So, na-develop yung kabayo na naka-block dito while hitting the bishop. Ang ginawa nga po niya, nag-bishop E4, na kinapture lang, takes, and then Wesley, nag-bishop D3. Ayan. Wag na po kayo magtaka bakit hindi po ito dinimpensahan kasi hindi naman siya may tulak, mahahataw yun eh. Kaya, bishop D3, excellent move according to Enkin, kinapture po yung B2, takes, and then queen takes E4. Pagka queen takes E4, queen D7. Ngayon, bilangin po natin yung material. 1 pawn up lang po. Ito pong si Mark, no? Pero bagsak po yung isang kabayo niya. 1 piece down. Yun nga lang, yung king ni Wesley, hindi po safe. Kasi may mga idea na po na yung reyna pwedeng pumasok dito. Talagang manggugulo eh. Anyway, pagka queen D7, nag-knight F3 develop si Wesley na sinagot ng queen B5, yung pala mas mabilis, so mamatihin. Kaso may knight dito naman yan. After knight dito, bishop H4, ayun na talagang umaatake, kumaka-counterplay. Lamang si Wesley ng isa kabayo, pero yung king niya nasa gitna. Alam niyo kung anong threat? Bishop takes F2, capture dito. Ayun, halos mamati ka pa. Grabe, nakakatakot yung posisyon ni Wesley. Pero Wesley, nakita niya naman po yung threat na yan. Siya po ay nag-rook C2 na mali nga lang. Hindi ganun kaganda ang rook C2. Ibalik lang po natin. Ang mas maganda daw is rook F1 to defend the pawn. Pero kahit ako ata rook C2 ititira ko. Bakit? I want to defend the bishop F2 threat while getting rid of the rook. No? Yan ang common talaga eh. Automatic gagawin mo eh. Pero for some reason, mali daw sabi ng engine. Kasi ganito nangyari yan. Pagka rook takes C2, queen takes C2, may rook A8 na immediately parang papalit siya sa tori na nasa second rank kanina eh. Tapos itong tori na to, wala pa ring silbi. Yun ang nangyayari. Kaya lamang pa rin si Wesley pero konti na lang. Anyway, ang threat niyan is rook A1 kaya nag-knight B3 yan. Pagka knight B3 pumasok lang yung tore, talagang binibigay lang po. Binibigay lang, no? Pero hindi kasi pwedeng kainin, may ganito eh. Threat yung tore, pati bishop, tapos may ganitong kain later on. Anyway, ang ginawa po niyan is nag-king dito. Ayan, lumapit na lang yung king ni Wesley, which is number 1 engine move. Sinagot ng queen D5, hitting the rook and the knight. Kaya ang ginawa niya po ay dinipensahan niyan by playing rook B1 na hindi ganun kaganda, do lamang pa rin. Ang pinakamaganda daw, mahirap makita yon, rook A1. Pakain mo yung kabayo. Papakain mo yung kabayo. Hanip na yun. Gusto kong makita. Ano bang nangyayari? No, kasi libre yung kabayo eh. Anong trip niya? Queen takes B3. Walang yan. Mati kasi sa backrank. Yun. Grabe pala. Yun pala yung threat. Anyway, ang ginawa ni Wesley is rook to B1 na sinagot lang ng bishop takes F2. Yan, kumain na muna. Sabi dito, close to equal. Ngayon, pagka bishop takes F2, nag-rook to B2 si Wesley. Mali na naman daw. Bakit mali? Pero ako, yan din ititira ko. Kasi ano bang pinakasimpleng gustong mangyari niyan? Gusto na pong gumalaw yung reyna, kakainin niya po yung pawn dito sa may C7. Ngayon, bakit kailangan mag-rook B2 para maiwasan yung check? Ayan, no? Yun po ang nangyayari dyan. Anyway, nagpasingaw na yan. Ayun, bakit po siya nagpasingaw? Para pagka-capture mo dito, wala nang backrank later on. Ang ginawa naman ni Wesley, kinapture pa rin. Brilliant move. Teka lang, coach. Wala nang backrank checkmate. Bakit pinakain yung kabayo libre? Kasi may check nga dito sa ilalim, aangat. And then, queen C2, ayun, tuhog siya. Ganyan yung mangyayari.
Kaya nag-Queen G2 na lang yan, which is wrong daw. Ang tamang tira daw is Bishop takes E3 na tumataginting. Grabe, ang hirap makita nito. 46 seconds na lang si Mark eh. Pero ang sinasabi ng engine, magbaliw-baliwang ka, ayun. Kaya magtataka din bakit. Pagka-capture, Queen check, ayun, grabe namang baliw-baliwan yan, no? Syempre, king move ka, depensaan mo, Queen H1. And it turns out, pagka king mo dito, Queen E4, tabla. Tabla daw. Oh, o dito. Queen takes E3 nga lang. Grabe, tabla daw to. Mahirap makita yung bishop sacrifice na yun. Anyway, Queen G2 ang tinira na sinagot ang Queen C8. Umangat. Queen lang sa may C2. Bumalik. Tapos, grabe yung king move. Kining mo ba lang nakapin yung bishop ngayon? Anyway, tumira po yan ng Queen F1. Tinakpan lang ng Reyna. Talagang hinahamon yung Reyna eh. Pagkatakip, nag-Queen lang sa may C1. Napakaganda din ng Queen C1. Ikala mo, libre eh, nakapin. Tapos ang threat niya, check dito sir. Pero si Wesley walang pakils eh. Kinapture niya lang yung kanyang bishop. Tapos chumik na nga, umangat. And then rook takes B3. Na sinagot ni Wesley ng rook takes B3 na mali. Mali siya kasi na-equalize. Balik ko. Ang tamang tirang hirap makita. Puro ako mahirap makita eh, no? Kasi ako kakainin ko din yan eh. Bakit? May pass po, one piece up, mawawala na yung tore, yung panggulo. Ang tamang tira daw is rook D2 eh. No? Bantay mo na lang daw yung check and then slowly tulak ka. Yung mga check dito, huwag ka matakot dyan kasi may mga D5. Pag chumak dito, maubusan din yan eh. Magkiking F3 ka. Ganyan po mangyayari. Ako, sisimplify ko din yan, capture. Kaso, tabla pala yan. Kasi pagka Queen takes B3, Queen D2 mo, Queen E6 check, takbo ka. At dito po pagkatakbo, ito yung panabla, check ka dito. Para hindi siya makatakbo dito. Pag bumalik dito, check na naman. And then paulit-ulit ang mangyayaring check. No? Kaso ang ginawa niyan is nag-Queen B3. Pagka Queen B3, tumakbo na sa E2, nakatakbo na sa E2. Anong diferensya niyan? Pagka Queen C4 check, takbo na napunta sa ligtas na lugar. Nagtulak ng pawn. Aba, tulak ng pawn. Nagtulak lang din. Ayun, no? Medyo nakakatakot yung pass pawn, pero meron ditong malakas na pass pawn si West. Nag-Queen to B5 to support yung tulak ng pawn na binantayan lang ng bishop eh. Pagkabantay ng bishop, nag-F6, umatras. At ito po, ay biglang winning na talaga. Kasi naharangan na yung pawn, may pass pawn pa. So, nag-Queen D7, dinipensahan lang yung pawn. Lumapit yung king. Queen to D3, hitting the pawn on B3 na dinipensahan by Queen A4 na tinulak lang yung pawn eh. Tinulak lang, no? Pagkatulak, umatake sa bishop, dinipensahan lang ng Queen D4. Naglapit yung king E4, yung pala yung basagin na ni Wesley yung gitna. Anyway, takes, tumakbo, capture, check. Ayan na, ito pa yung winning na eh. It's a matter of technique na lang. Check. O lumapit lang yung king. Para makagalaw po siguro yung bishop later on. Mga sundot dyan. Anyway, nag-queen lang doon. Chinek. After check, tumakbo yung king. Hindi po pwedeng kainin to by the way dahil may check na gano'n. No? At pagkatakbo ng king sa C5, isa pong panapos na tira ang ginawa ni Wesley na parisain yung kalaban. Parang puzzle. Eto po, bishop A3 lang. Grabing bishop A3. Hindi po pwedeng capturein kahit libre dahil may check doon. Mas keyword po yung iyong reyna. No? Pag kumapture ka naman ng libreng pawn dito, may check po dito. Mas keyword na naman yung reyna. Puro keyword ah. Ang gagawin mo, mananakbo ka lang. Either way, king B6 or king dito, ang check po niyan, queen B4. Hindi ka pwede dito, check kasi na ganun mapapalit yung reyna, easy win din yun kasi may pass pawn, tas banda ito, lalapit na lang yung king, di ba? Kaya ang gagawin niya malamang king C7. Pagka king C7, queen D6 naman. At mapipilitan ka nang ipalit yung reyna. King C8, check dito, king D7, check dito, and that is easy win kasi one piece up yun. Kaya naparesign. Grabe, no? Ang lupit ni Wesley. So, yan po yung game number 1 niya. Ang malupit, game number 2, panalo na naman kay GM Robert. Ayan, inatake niya lang. Tapos, game number 3, natabla siya kay Dimitri Collars. Endgame eh. At game number 4, ayun, panalo na naman siya kay Shamshidin Bokidov ng Uzbek. Uzbek ang nakalaban nila last round eh. Lupit ni Wesley sa game na to. In-endgame niya lang yan eh. Nag-alam magno siya sa endgame eh.
Anyway, alam nyo ba na kahit ang score ni Wesley sa day 3 ay 3.5 out of 4, halos perfect, nangamuti pa rin yung team nila. Ito po ang final standing ng event. Tingnan nyo po. Nag-champion po yung team nila Arjun Erigaisi. Natalo yung team nila Wesley Sujan. Nag-second place naman yung team nila Anish Kiri Lebon Aronyan. Sila magkakasama doon. Nag-second place. And then yung Freedom, sila Anan to. Tapos Uzbekistan, fourth. And then WR Chess Team, sila Wesley, pampip lang. Alam nyo kung ano nangyari? Natalo po sila last round sa Uzbekistan. Dapat third sila dyan solo third Kaso natalo sila. Bakit sila natalo? Ito po yung resulta. Si Ali Reza, tinalo ni Noderbek. Tapos si MBL, natabla po kay Sindarov. Tapos si Rustam, Kashimshanov, tinablahan si Hikaru. Si Wesley nanalo. Tapos tabla yung babae. Kaso, eto matindi. Yung board 6 po nila na kanilang sponsor, si Wadim Rosentine. Ngayon, anong nangyari? Bakit nagkalat yung team nila? Alright? May papakita po ako sa inyo. Tingnan nyo po. Eto Kasi, ang rules po dito sa torneyong ito, yung board 6 nyo dapat below 2,000 ang rating. So, basically, amateur player dapat. Okay? Anyway, tingnan nyo po yung nag-champion na team. Ito po yung amateur player nila. Tingnan nyo po yung performance ang score niya po is 11 out of 12. Natalo lang last round yan Ayan, last round lang natalo. Pero okay lang, nanalo yung mga ibang kakampi niya. 11 out of 12 Tapos, dito naman po tayo sa nag-second place, si Hexamine. Si David Muradjan, 6 out of 11. Alright? Pangit yung simula niya Pangit yung simula niya, kaya sila Lebon, yung team nila, hindi magaling yung start. Pero, tingnan nyo po yung kanyang last 4 rounds. Ang ganda ng last 4 rounds niya. 3 out of 4. Di ba? Ngayon, punta tayo dun sa team nila Wesley. Tingnan nyo po yung kanilang board 6. 4 out of 12. Sa last 4 games, 1 point lang. Nung nanalo pa siya, hindi kailangan ng panalo niya. Kasi alam ko nung round number 10, ang score nila 5.5.5 So very crucial yung last 2 rounds na puro talo. Puro talo po ang inabot. Ngayon, bakit sila kumuha ng ganyang player na medyo hindi kalakasan, 1,700 lang? Siya po kasi ang sponsor ng team. Kaya napakalakas po ng team na yan dahil binayaran niya po ng mga appearance fee lahat po ng player na yan. Kaya sobrang lakas. Last year si Magnus nandyan pero hindi pa din nag-champion Nag-champion lang sila 2023. Nandun si Wesley. Wala si Magnus. Pero ngayon, binalik nila si Wesley. Last year kasi wala si Wesley. Binalik nila si Wesley. Siguro pampaswerte sana. Okay naman ang laro ni Wesley. Ang naging problema, yung ibang team natatalo sa crucial point. Like si MBL, Aleresa, even si Duda, hindi na nga po pinaglaro si Duda kasi maraming talo si Duda kaya naglaro si Aleresa, MBL, Hikaru, sa Wesley most of the time. Yan po ang nangyari sa kanilang team, medyo inalat kasi ang hirap maglaro na yung board 6 nyo is hindi mo maasahan. Yung alam mo matatalo din. Anyway, ganun talagang buhay. Tapos ito pa, pakita ko siguro to. Ito pong laro ni Aleresa. Grabe to. Winning na winning po ito Completely winning na kasi si Aleresa dito Tingnan niyo po mabuti. 12 seconds si Aleresa, 22 seconds si Nodobek. Completely winning na. Ang ginawa po dyan ng black, nagtulak ng pawn. Ngayon, pagkatulak ng pawn, tinira ni Aleresa yung nag-iisang tira dyan na matatalo siya. Grabe. Alam niyo kung ano? Kinapture niya yan ng F1. Grabe. Siguro mas maganda wag mo na lang capturein sana. Ang gawin mo na lang is tulak mo na lang to. Baka yan panalo pa. Pero ang pinakasimple kasi kainin mo nito Para pagka-takes, capture ka lang and then mananalo ka na. Kasi queen may pass-pawn ka pa Queen-less. Pero ang ginawa niya, nag-age takes na nangisay. Pusang gala. Kamalas-malasan, Kamalas-malasan.
Kamalas-malasan. Grabe yung pagkatalo nila na yun. Dapat solo third. Ganun talaga yung team. Minsan, bigla na lang may masisilat na ganyan. Nakakalungkot yung ginawa ni Alireza na yun, ha? Hanip, no? Anyway, ganun talaga ang buhay. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po, mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.